Ng tanghali. So ngayong araw mag-ano po tayo, mag-spray ng ating talong na kasagasaan ni Bagyong Christine. So kahit pa man sa mga sakunang dinaranas nito, hindi tayo magpakawala ng pag-asa. Still narito pa rin tayo. Sinubukan nating bumangon sa mga pagsubok. Ngayon mag-spray po tayo, no? Kailangan nating bigyan ng vitamins ang ating mga talong para mas madali silang makarecover. So ngayon mag-spray po ako ng foliar at may kasamang pang anti-insect, anti-white flies. So ito yung ginagamit natin. So maghalo muna tayo. So ganito pala mag-process. Okay, lagyan ng tubig ang sprayer. Itong sprayer pala meron na itong nakalagay na foliar tsaka medisina pang white flies. Itong gamit ko na sprayer is 16 liter lang to para hindi tayo masyadong mabigatan, kaya ito lang ginamit natin. Kailangan nating kutawin. Magkutaw-kutaw ta. Pag nakita natin na well mix na siya, so yun na. Tingnan nyo. Ayan, well mix na yan. Nahalo na yan ng mabuti. Takpan na natin. Mag-spray na tayo. Okay lang kapag tanghali, no? Kaya hindi naman masyadong masakit ang init ng araw at napapansin naman natin na presko ang ating tanim. Parang hindi naman natin nakitang na-i-stress sila kasi medyo malamig ang paligid, no? Ang simoy ng hangin, kaya dito kailangang protektahan pa rin natin, unahin pa rin natin yung welfare ng ating tanim. So guys, ipagpatuloy ko muna ang aking pag-spray. Guys, tingnan nyo muna. Yan, pag ganito nakadapa sa lupa, kailangan ganito lang kasi hindi naman natin masyadong matama ang gilid. Okay lang pag ganito kasi slanting naman ang kanyang tindig. Pag ganitong nakatindig, so kailangan nating sa taas tapos sa baba ganito. Ayan. So ito yung practices na ina-apply ko dito, no? Ito yung mga nalalaman ko at palagi kong pinagpatuloy kong ginagamit hanggang sa ngayon. Ayan guys. So may ilan-ilan na mga white flies. Kasi itong white flies hindi ito masyadong umatake kapag tag-ulan. Ito lang ay medyo voracious kapag mainit ang panahon, no? Kapag tag-init, pero kapag tag-ulan, medyo minimal lang ang kanilang porsyento dito sa talong. So dito kasi medyo maraming white flies, lalo na noong nakaraang buwan dahil medyo mainit, inatake talaga, no, ng mga white flies dahil medyo mainit ang panahon. Kasi dito din medyo malapit lang ang nauna kong tanim na namamatay na. Siguro ang mga white flies doon na wala na silang makain doon, lumilipad papunta rito, kaya masyadong marami talaga ang white flies. Ang bunga hindi masyadong berde-berde ang tangkay dahil mayroon ng inatake nga ng mga white flies. Ang naging sanhi pala ng white flies kapag umaatake is parang hindi masyadong kulay verde ang kanyang calyxto. Supposed to be itong calyxto is talagang green calyx ito. Kung sakaling
walang white flies na umatake. Kapag merong white flies, lalo na kapag silver or marami talagang maapektuhan ang kanyang berde. Imbis kulay green or kulay berde ay para ng kulay puti. Para bang kulang sa vitamins or sa dugo. Pero hindi naman tayo nagkulang sa pag-abono, pag-apply ng foliar fertilizer, lalo na po sa foliar na pang vitamins ng ating talong. Palagi naman nating binibigyan. Kaso lang nga, meron ngang porsyento or meron ngang presensya ng white flies, kaya nagkaganon ang ating talong. Ayan guys. Kapag maraming white flies ang ating talong, talagang hindi masyadong maganda, no? Ang quality ng ating talong. So kailangan natin para makapag-compete tayo sa kalidad doon sa market. So kailangan talaga nating mapuksa itong white flies. Pero itong white flies, hindi naman ito masyadong mabigat dahil hindi naman kinakain ang bunga nito. Ang tanging naidulot lang nito is pumapangit lang ang kanyang kagandahan. Ayun lang guys. So, yun lang. Konting